Ecclesiastes chapter 9, verse 10. The Bible says, "Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest." Simple lamang po ang sinasabi ng talatang ito. Kung ilagay natin sa Tagalog, mga kapatid, anuman ang makita ng iyong kamay na dapat gawin. Okay? Gawin mo ito ng buong kalakasan. Sapagkat wala nang gawa, wala nang pamamaraan, wala nang kaalaman, wala nang karunungan sa libingan kung saan ikaw ay paroroon. Mga kapatid, napakaganda po ng topic na ito. Sana po maging attentive tayo sa pakikinig ng Word of God. Ang pamagat nga po ng atin pong pag-aaral ay commitment. Commitment. Kahapon ay kami po ay siyempre pagka nakakasama mo mga kapatiran, nakita ko po ng face-to-face si Kuya Ronron, yung kasama sa bahay, pamangkin, si Sister Tess, at si Humphrey again, si Sister Tess, at maging po si Sister Carmelita. Amen. Nakakala ko ay tunay na principal. Amen, mga kapatid. At maraming kwento sa buhay. Marami pong mga alaala na mga lumipas na panahon sa kanilang buhay, mga kapatid. At marami akong narinig tungkol po sa hanap buhay, tungkol po sa dating pamumuhay. At nakita ko yung success ng mga negosyo, something like that. At isa lang bagay ang sumasagi sa mind ko habang ginagawa ko tong message nito, mga kapatid, na kapag pala binigay mo yung best mo, mga kapatid, o naging committed ka, okay? May commitment ka na gawin ang isang bagay, okay? Makikita mo yung success, okay? Hindi man 100% na yung inaasam natin na napakaganda na pwedeng maging outcome, pero hindi pa huhuli sa katagumpayan o matatawag nating tagumpay, mga kapatid. At i-relate natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay yung salitang commitment, mga kapatid. Ilagay natin ito sa isang individual na estudyante na committed sa pag-aaral at makatapos. Makikita ninyo talagang mayroong resulta eh. Tama po? Maiiwasan mo na ang boyfriend, girlfriend, maiiwasan mo na ang pakikipagrelasyon na wala naman, mga kapatid, sa panahon nga po. At kapag naging committed ang isang estudyante sa kanyang pag-aaral, ay talaga nga namang ay makakatapos siya, mga kapatid. At marami na akong nakitang ganyan. At marami na din ako nakitang hindi naging committed. Okay? Hindi naging talagang sincero, committed sa kanya pong pag-aaral. Nasira din po ang buhay. Nasira po ang buhay. Nakabuntis, nabuntis, mga kapatid. Okay? At yung pangarap na magulang, nawala na po. Bakit? Commitment. Okay? Mahalaga po yung commitment. Kapag ikaw naman po ay may trabaho, no? Mga kapatid, nagkaroon ka ng trabaho o negosyo. Once na nag-commit ka dyan, araw-araw, at ang iniisip mo, papaano palalaguin, papaano po bibigyan ng focus yung inyo pong negosyo o yung inyong trabaho, nagiging successful din po. So, ang punto ko, kapag ikaw ay committed, mga kapatid, sa bagay na nilagay mo o inilagay ng Diyos sa iyo para gawin, basta naging committed ka dyan, may mangyayaring maganda. Okay? May mangyayari pong maganda, mga kapatid. Okay? So, marami po sa pag-aasawa, sa buhay mag-asawa, sa pamilya, mga kapatid. Once na ang isang lalaki ay maging committed sa kanyang partner, ang babae ay ganun din po. Ang mga anak ay naging committed sa kanilang pagiging single at pagiging Kristiyanong kabataan. At ang sabi ng Bible, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right."
Okay? Once na ang isang anak ay naging faithful, committed sa Diyos, nasusunod sa kanyang mga magulang, sa tamang pinag-uutos ng Diyos sa kanila, mga kapatid. At sila naging committed doon. Talaga nga namang magiging successful at magiging maayos, mga kapatid, ang buhay ng mga anak na gano'n. Tama po? At gano'n din po sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Ayan, dumako na tayo, mga kapatid, doon sa bagay na kung saan ay most neglected part ng atin pong buhay. Yun pong tinatawag, mga kapatid, na paglilingkod sa Diyos, yung service to God. Okay? Ngayon, hindi pinag-uusapan kung ikaw ay merong local church o walang local church. Ang pinag-uusapan natin dito, ikaw ba ay nagkaroon ng personal encounter sa Diyos at nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya at masasabi mong ikaw ay ligtas na. Okay? Kasi mga kapatid, kung tayo po ay tunay na ligtas na at committed tayo, hindi sa pastor, hindi sa church, kundi sa mismong Diyos na nagligtas po sa atin, hindi na po issue ang pagsasubmit sa pastor. Hindi na issue ang pagsasubmit sa isang local church, mga kapatid. Okay? Basta committed ka sa Panginoon, alam mo at bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon kung papaano ka gagawa para sa kanyang gawain. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, sinabi kong most neglected. Why? Dahil lalo na sa panahon ngayon, marami pong mananampalataya ang marami na ring excuses pagdating, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. At minsan, yung iba nga po natutuwa pa dahil walang church. Natutuwa pa dahil walang commitment. Nagagalit kapag pati yan, yung salitang commitment, na ginagamit yung word na yan pagdating sa sa pagbibigay ng pananalapi sa gawain ng Diyos, di ba? May commitment kami para sa anniversary, may commitment kami para sa building, di ba? Siguro kayo naman po ay familiar diyan. Gas-gas na rin po siguro sa inyo yung salitang commitment. Ano po? Pagdating sa gawain at maging po sa giving, okay? Pero ngayon, napakalawak po ng salitang commitment. Hindi po yan lamang sa pera. Okay? So, mag-dive in na po tayo sa ating mga puntos ngayong umaga. Commitment or doing all for the will of God, mga kapatid. Doing all for the will of God. Commitment is the driving force behind every act of enduring faith and faithful service. Ang pagiging committed pala, yun ang magbibigay sa atin ng push, mga kapatid. Sa lahat ng atin pong, kung may nakita po tayong mananampalataya na talagang merong pagtitiis sa kanyang pananampalataya at hindi lang po enduring faith, kundi faithful service. Okay, kahit si Apostol Pablo, pag pag-aaralan yung buhay ng Apostol Pablo, alam niya po kung ano at kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. At committed talaga po siya. In this life, our opportunity to serve God is limited by time. Tama naman, di ba? Hindi po pare-pareho ang ating edad. Yung iba po sa inyo ay mas matanda sa akin. Yung iba po sa inyo ay mas bata sa akin, mga kapatid. At sinong nakakaalam kung sinong mauuna sa atin sa libingan. Okay? Pero ito po yung lagi kong sinasabi sa aking mga anak. Okay? At sa aking sarili, ang opportunity para maglingkod sa Diyos ay sobrang limitado. Okay? Minsan, nandun yung commitment na, hindi muna ako mag-preach ng isang taon. Hindi muna ako mag-church ng ganito. Minsan nililimitahan natin yung ating sarili sa mga bagay-bagay na kalooban naman ng Diyos. Pero, kung iisipin natin ang isang taon, sobrang igsi sa mga taong nag-iisip ng hindi nakikita yung perfect will of God. Lalo na pag-share ng gospel. Okay? Pero alam niyo po, mga kapatid, sabi nga ng Bible, pag pinag-aralan natin ang Word of God, yung bang paglilimit ng sarili na magamit ng Diyos ay hindi ho biblical.
Okay, hindi po ho biblical yun. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng Bible, redeeming the time. Kahapon ko pang imine-meditate. Paano kung halimbawa nagkaroon ng pagkakasala ang isang tao? Okay? Nasa gawain siya ng Diyos. Yes, nandun yung disciplinary action na tinatawag. Pero pinag-aaralan ko yung mga wordings ng Panginoon. No? Sinabi ng Panginoon na doon sa babaeng nag-adulterer o adulterer, mga kapatid, sabi niya, go and sin no more. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay kinakailangan wala pong patid. Ang paglilingkod sa Diyos, kinakailangan as long as tama ang puso, as long as, mga kapatid, nandun yung repentant heart, okay? Walang sino man ang dapat titigil sa isang nagre-repent o sa isang nagkakaroon ng pagnanais na maglingkod sa Diyos na pigilan siya. Kapagkat ang sabi ng Bible ay go and sin no more. Ang pinagbabawal ng Diyos ay ang magpatuloy sa kasalanan. Amen. Hindi pinagbabawal ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Sabi nga po ng Bible, mga kapatid, redeeming the time. Because the time is evil, mga kapatid. Evil po Kaya limited talaga yung ating paglilingkod. Halimbawa, sabihin mo, ay hindi ako mag-preach sa loob ng isang taon. Hindi ako mag-awit sa choir ng isang buwan o ng 3 buwan o ng isang taon. Hindi muna daw ako sasama sa soul winning. Hindi muna ako kasama sa street preaching ng 3 buwan. Mga kapatid, wala akong nakita sa Bible na ganun. Na mayroon totoong puso na naglilingkod o design na maglingkod, tapos pipigilan mo at hindi mo siya papayagang maglingkod o na-suspended ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang ihinto yung kasalanan. Okay? Yun ang huwag ipagpatuloy. Sabi nga, go and sin no more. Wala sa Bible po yun, mga kapatid, na bibigyan ka ng time o ng schedule sa iyong paglilingkod. Okay? The preacher in Ecclesiastes reminds us that death will end our earthly efforts. So, maliwanag po na ang kamatayan lang ang dapat magbigay, mga kapatid, ng katapusan sa ating earthly efforts. So, we must give our all while we have the chance. Amen? God doesn't bless half-hearted efforts. He honors those who give their best for His will, mga kapatid. So, merong isang farmer, at sabi ng farmer na to, matagal na siya, matanda na siyang farmer, at ang sabi niya, you can't reap a full harvest from a half-planted field. Hindi ka daw makakakuha, mga kapatid, ng buong-buong ani kung kalahati lamang ang iyong tinaniman. Ibig sabihin, bakit ka aasa ng full harvest kung kalahati lang palang iyong tinaniman? So, ibig sabihin, mga kapatid, kinakailangan yung commitment natin. Okay? Ngayon, mga kapatid, ang dami nating pinapasok sa ating buhay. Pinapasok natin ang pagpapamilya, paghahanap buhay, pagninegosyo. Tandaan po natin, walang full harvest sa lahat ng yan. Kapag ka po half-planted lamang po ang ating commitment o ang ating ginawa. So mga kapatid, sobrang halaga po ng topic na ito. Okay? Pero alam niyo, pinaka-the best is yung atin pong buhay spiritual. Please listen carefully. Hindi ko alam kung bakit ganyan tayo, mga Kristiyano. Alam natin na ang tanging pagpapagal sa lupang ito, ang tunay na mag-e-echo at ang may tunay na bearing, mga kapatid, hanggang eternity, ay walang iba kundi yung relasyon natin kay Kristo. Lagi ko itong sinasabi sa aking preaching, ang relasyon nyo sa inyong mga asawa, hanggang lupa lang yan.
Ang relasyon nyo sa inyong mga anak, hanggang lupa lang yan. Ang relasyon nyo sa inyong kaibigan, hanggang lupa lang po yan. Kapag namatay na, wala na po yan. Hindi totoo yung kanta na sa ulap na lang tayo magkantahan o doon na lang ipagpapatuloy ang pagmamahalan sa kabilang buhay. Wala pong ganoon, mga kapatid. Ang totoo niyan, ang ating relasyon lamang na taglay dito sa lupa na umaabot. Amen. At tumatagal hanggang eternity ay ang relasyon natin kay Jesus Christ. Yun lamang talaga, mga kapatid. Pero hindi ko lubos na maunawaan kung bakit tayo bilang mananampalataya kapag naakit na tayo ng mga makamundong mga pang-aakit, mga kapatid, ay ang bilis nating bitawan yung commitment natin sa Panginoon. Okay? Mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, ang dapat nating bigyan talaga ng pinaka-focus at commitment ay ang atin pong buhay sa Panginoon. Yes, may pamilya ka. Pag wala ang Panginoon diyan, wala pong kagandahan sa pamilya. Yes, may negosyo ka. Pero pag wala at hindi kasama ang Panginoon sa iyong ginagawa, hindi yan magiging successful. Pwede kang yumaman, pero anong ibig sabihin ng successful sa negosyo? Kung Kristiyano ka, sa konteksto ng pagiging Kristiyano, papaano mo masasabi na successful ang iyong trabaho, ang iyong career? Okay? Kahit na ikaw ay mayaman, kagaya ng, kasi nangyayari naman sa lahat na nagnegosyo kahit walang, hindi Kristiyano. Yumaman, di ba? Usually, mas mayayaman pa nga yung walang Diyos walang kinikilalang Biblia Kasi ginamit lang yung human wisdom, mga kapatid. Yung kalakaran, sumabay lamang po sa kalakaran ng mundo. Yumayaman po sila. Kaya hindi po ang definition ng success sa buhay na ito, kung ikaw ay negosyante na Kristiyano, kung ikaw ay asawa na Kristiyano, tandaan po natin, lahat ng ating ginagawa, kung hindi po involved ang Panginoong Hesus, hindi po yun masasabi na successful. Tandaan po natin yan. Kahit na ikaw ay may negosyo, meron kang trabaho, marami kang pera, marami kang ari-arian, tandaan nyo, kung hindi po kasama si Jesus Christ dyan, kung hindi po si Kristo ang unang napararangalan dyan, hindi po successful ang lahat ng iyon. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na kahulugan o meaning ng buhay sa mundong ito ay mapulfill ang purpose, ang plano ng Diyos. Hindi po mapulfill ang purpose at ang ambition ng bawat isa sa atin. May mga plano tayo sa ating buhay. May ambition ang mga estudyante. May mga pangarap ang mga bawat isa sa atin. Pero tandaan natin, kung hindi yan naka-align, kung hindi yan naka-parallel, mga kapatid, sa plano ng Diyos, kung bakit tayo nabubuhay at kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon, ang tawag dyan, unsuccessful. Hindi po successful yun. Tigilan na po natin yung definition natin na ang pagiging successful ay nakapagtapos ang mga bata, mayroong mabuting trabaho, nakapag-asawa, mayroong sasakyan, mayroong bahay, mayroong ari-arian, may ipamamana. Mga kapatid, ginagawa din yan at nangyayari din yan sa mga walang Diyos. Okay? Pero tayong mga Kristiyano na nagsasabing may Diyos, kahit na makamtan natin yung nakakamtan ng mga taga-sanglibutan, hindi po tayo tunay na successful. Bakit? Hindi yun ang atin pong calling. Ulitin ko, hindi yun ang ating calling. Ang ating calling ay hindi ang magpakayaman at magpakasaya sa mundong ito. Hindi ako against sa maging yumaman o maging masaya. Okay? Pero, ang sinasabi ko, pwede kang yumaman, pwede kang sumaya na kasama ang Panginoon.
Amen? Kasama ang Panginoon. Naway mas piliin natin mga kapatid, na kahit na ako hindi yumaman, kahit na hindi ako sumaya kagaya ng kasiyahan ng mundo, kasama ko naman ang Panginoon. Mas maayos yun. Okay? Ngayon, kapag po tayo na allure, tayo po mga kapatid ay na-entice at nainggit tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi ko sinasabi mga kapatid na tumigil tayo sa pagiging masipag. Kaya nga sabi ko sa inyo, commitment sa lahat. Commitment sa negosyo, commitment sa pamilya, commitment sa mga estudyante, sa pag-aaral, committed tayo sa lahat. Kung ano man ang inilagay ng Diyos sa ating mga kamay na opportunity, maging seryoso po tayo doon. So, meron akong 3 puntos na ibibigay ngayong umagang ito. Number 1, commit with your hands, serve faithfully. Commit with your hands, serve faithfully. Anong sabi po doon sa bahagi ng atin pong text ngayong umaga? Ecclesiastes 9 verse 10. Yung unang part lang po, whatsoever thy hand findeth to do. So, mayroon po tayong ipinagagawa. Meron tayong task na pinagagawa ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nito. Whatsoever thy hand findeth to do. Pag ikaw ay may gagawin, di ba may mga taong hindi alam kung anong gagawin eh. Ano kayong magawa sa araw na ito? Yung iba naman, tambak ang dapat gawin. Okay? Alin kayo sa dalawa? Yung hindi nyo alam kung anong gagawin nyo? O hindi nyo alam kung paano po uumpisan na gawin sapagkat ang dami. Okay? Ngayon, ang sabi ng Bible kung ano yung nandun sa iyo ngayon. Kagaya po ni Moses, sabi ng Diyos sa kanya, ano yung nasa kamay mo? Sabi niya, rod, Panginoon, tungkod, Panginoon. So, ano ibig sabihin? Kung ano yung nasa kamay mo, yun ang pag-isipan natin kung paano natin ito, paano tayo magkukumit na gagawin ang bagay na kalooban ng Diyos. Every task we do for God, big or small, matters when done in obedience and faithfulness. If we really committed to do it, the Lord will bless it. Colossians chapter 3 verse 23, anong sabi ng Bible? Colossians 3:23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid ibang usapan pag Kristiyano ka. Ibang usapan pag sabi mong ligtas ka. Sabi ng Bible, whatsoever you do. Hindi tayo kagaya ng unbeliever, mga kapatid, na bahala tayo, bahala ako sa buhay ko. Wala kayong pakialam kung anong gusto kong gawin. Hindi po ganoon. Ang isang Kristiyano ay ganito ang ini-expect ng Panginoon. Sabi ng Bible, whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi natin mayaalis ng ating pagmamahal sa aking asawa. Halimbawa, ang ginagawa ko sa asawa ko ay para sa kanya. Ang ginagawa niya bilang asawa ko, okay, ginagawa niya para sa akin, talagang para sa akin. Pero ang gusto ng Panginoon na iparealize sa atin, gawin natin ito sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi pwede kang gumawa ng bagay para sa isang tao, pwede kang gumawa ng isang bagay para sa asawa mo, pero kapag hindi kasama si Lord doon, okay, mababagot ka, mananawa ka, maiinis ka. Amen. Kapag ikaw ay estudyante, mga anak, kung ikaw ay sumusunod sa mama mo, sa nanay mo, sa tatay mo, pero hindi kasama ang Panginoon at hindi mo yun ginagawa para sa Panginoon, mababagot ka, maiinis ka, mananawa ka. Ikaw, magulang, kung may ginagawa ka para sa iyong anak, okay, at hindi kasama ang Panginoon at hindi mo kinumit yun sa Panginoon,
Hindi mo yung commitment sa Panginoon. Kasi pangit po yung commitment mo lang sa anak mo ito. Commitment mo lang to sa asawa mo. Commitment mo lang ito sa church. Okay? Pero hindi mo commitment sa Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, hindi po yun magpapatuloy. Kasi along the way, mababurn out ka. Mababurn out ako. Pero tandaan nyo, pagkasama lagi ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, maganda po ang mangyayari. Be willing to serve in whatever capacity God opens. And do it with diligence, mga kapatid. Ano man yung door na binuksan sa atin ng Diyos, sige. Amen. Ano man yung capacity na binuksan na sa atin ng Diyos, opportunity na binuksan sa atin ng Diyos, do it with diligence, sabi po ng Word of God. Pero tandaan nyo, maging balanse tayo lagi. Ulitin ko po, meron tayong pamilya, meron po tayong kapatiran o church, okay? At meron po tayong trabaho. Meron po tayong negosyo o trabaho. Dapat balanse itong tatlong ito. Lahat po ito ay kalooban ng Diyos. Hindi mas kalooban ng Diyos ang pamilya kaysa sa trabaho. Hindi mas kalooban ng Diyos ang church kaysa sa pamilya at trabaho. No. Pantay-pantay po na importante ang tatlong iyon. Pamilya, iglesia, at trabaho. Tandaan po natin yan. Dapat tayo po ay committed na gawin po ang bagay na kalooban ng Diyos sa tatlong iyon. Number two. Commit with your might or give your best. Kaya ang sabi po din sa Ecclesiastes 9, sa bahagi po na gitna, do it with thy might. Yan, sabi diyan, do it with thy might. Gawin mo ito ng buong kalakasan. Gawin mo yung best mo. God is not pleased with lukewarmness. Hindi nais ang Diyos yung mediocre, mga kapatid. Hindi nalulugod ang Diyos dun sa half-hearted na paglilingkod. Yung bang sumunod ka sa magulang mo, pero para lamang masabing sumunod ka, sumunod ka. Pero hindi mo binawa yung best mo. Para bang ganito, naglinis ka ng kwarto mo. Okay? Kasi nung una, talagang kalat na kalat. Maraming mga gamit na nagkalat. Sabi ng nanay, maglinis ka ng kwarto mo. So, ang ginawa niya, kinuha niya lahat yung kanyang gulo, yung kanyang mga kalat, at inilagay, tinambak doon sa sulok. Then, pagtingin ng mama, okay nga, no? Ayos malinis Pero nakita lahat ng kanyang basura, lahat ng kanyang kumot, kanyang unan, nakatambak naman doon, hindi tiniklop. Yung damit na sinuot, at hindi pa yung damit na hindi pa naisusuot, nagmix na together. Di ba? So, ganun ka sloppy, ganun yung attitude ba, mga kapatid? Sobrang kalat. Okay? So, ang tawag doon ay hindi heartily. Hindi po heartily. Hindi po yun niya ginawa yun heartily. Okay? Sapagkat pag nag-obey tayo sa Panginoon, meron din dapat orderliness. Meron ding system, mga kapatid. Systematical na tinatawag. Okay? So, God's desire, excellence, and wholehearted devotion, kung ano man po yung ating ginagawa. Anong sabi ng Romans 12:11? Romans 12:11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ano man po ang inilagay ng Diyos sa ating mga kamay upang ito'y gawin para sa ating pamilya, para sa ating kapatiran, para sa ating kapwa, mga kapatid, gawin nating lahat ito na sa Panginoon natin ito ginagawa, hindi dun sa tao mismo na pinaglalagakan o pinag-uukulan natin ng gawain na iyon. Amen? Giving God your best effort honors Him and strengthens your witness to others. Amen. Giving God your best effort honors Him and strengthens your witness
to others. Mga kapatid, mga minamahal, nawa po, makita po natin yung tunay na kahulugan ng ating pamumuhay sa lupang ito. Hindi lang para laging pagkuha ng pera o paggawa ng pera ang buhay natin. Kung tayo masipag na gumawa ng pera, see to it mga kapatid, na ito po ay nagagamit sa gawain ng Diyos. Amen. Sapagkat kung ito'y nagagamit sa gawain ng Diyos, yun ang pinaka-purpose ng Panginoon. Okay? Hindi basta-basta nagbibigay ang Diyos ng pera sa atin para lamang tayo mga kapatid ay lunurin sa kabunduhan. Kasi pag may pera ka sa mundong ito, lahat pwede mong gawin eh. Lahat pwede mong tikman. Lahat pwede mong subukan. Okay? Pero tandaan niyo po, lahat ng kasiyahan na connected sa kasalanan ay may triple na kabayaran. Tandaan niyo yun. Yung 1% o sabi natin 1% na sin na nag-i-enjoy ka kapag yan ay bumalik, yung consequence yan, triple at doble-doble talaga. Yung 100% na nag-enjoy ka, ang balik niyan 300% na kapaitan kapag bumawi. Kaya mga kapatid, naway matutunan po natin na tunay na tayo po'y maging committed sa mga bagay-bagay kung ano yung talagang pinagagawa sa atin ng Diyos. Okay? Number 3, lastly mga kapatid, commit with urgency. Commit with urgency. Why? Time is limited. Ano yung una mga kapatid? Commit with your hands. Okay? Number 2, commit with your might. Okay? Number 3, commit with urgency. Bakit? Time is limited. Anong sabi dun sa ating text? Ecclesiastes 9:10. Yung pinakahuling bahagi. For there is no work in the grave, whither thou goest. So, ang dami po nun. Pero kinuha lang natin yung part na yun na for there is no work, saan? In the grave. Kung saan ikaw ay pupunta, whether thou goest. The opportunity to do God's will is now, not later. Amen. Life is like a before. Sabi po ng James chapter 4 verse 14, mga kapatid, ang buhay natin ay parang aso, ang buhay natin ay parang usok lamang. Para ka nagluluto ng sinaing na lumabas yung usok sa gilid, then wala na. Amen. Ganun lang po ang buhay mga kapatid. Kaya nga po, sobrang halaga. Kung ano man ang opportunity na binigay ng Diyos sa atin, see to it na gawin natin yung best sapagkat kapag lumipas na po ang 1 minuto, hindi na babalik yun. Pag lumipas na po ang 1 oras, hindi na po maibabalik kung ano man yung pwede mong magawa dun sa 1 oras na yun. The opportunity to do God's will is now, not later. Yes, we understand the transition. At yun ay part ng now, mga kapatid. Ang dispensation of grace nag-start doon sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa cross, yung death, burial, and resurrection, doon nag-start ang dispensation of grace. Right? Pero ang Book of Acts, mga kapatid, ay transition period. Pero yung transition period na yon ay part yun ng now. Amen, mga kapatid. John 9:4. Sabi ng Panginoong Hesus, I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. So, sobrang matalinghaga at sobrang lawak nun. Sabi ni Jesus Christ, kailangan dapat kong gawin ang ipinagagawa sa akin na nagsugo sa akin. Amen? May purpose ang Panginoong Hesus. Meron siyang reason ba't siya nandito sa lupa. Sabi niya, while it is day. Ito yung opportunity. Ito yung meron ka pang time. Meron ka pang may araw pa, may liwanag pa. Sabi niya, the night cometh, darating yung night na yon. Ito yung evil days in our lives. Ito yung night na masasabi natin na wala na. Pulubot ng iyong balat. Wala ka ng pera. Dating ikaw ang nagbibigay ngayon,
ikaw na yung tumatanggap at para bang hirap na hirap ka pang tumanggap mula doon sa mga taong tinulungan mo nung una. Yun po yung night sa buhay natin. Sabi ng Panginoon Jesus, the night cometh when no man can work. Don't wait until tomorrow to do what God has called you to do today. Amen. Mga kapatid, naman po makita natin ito. Tayo, kayo na nandito sa page ng ating House Church Network. Ito yung page natin. Kaya kayo kasama dito, kaya kayo inilagay dito, kasi kinukonsider kayo na bahagi nito. Ibig sabihin mga kapatid, mag-commit po kayo. Ano bang activity natin dito? Nangangaral ng Word of God. So, kung ikaw ay kasama dito, makinig ka. Hindi ka lang nandito para kasama ka lang dito at masabing kasama ka lang dito. No. Ang prayer ko, ang prayer natin, kaya kakasama dito kasi walang ibang nais ang Panginoon. Kaya ka in-involve sa isang gawain ay para maging kasama ka doon. Kaya ka nandyan sa pamilya mo ngayon kasi may gagawin ka sa pamilyang yan. Amen. Kaya ka nandyan sa trabaho na yan kasi may gagawin ka dyan. Kaya nandyan ka sa kurso na yan, kung ikaw ay estudyante, sapagkat may gagawin ka, may future ka dyan. Amen. So, ibig sabihin, kung saan ka nilagay ng Diyos, magtapat ka doon. Kung ano man ang involvement mo na dapat magawa doon, gawin mo talaga. Gawin mo yung best. Maging faithful ka doon. Sapagkat doon lamang magiging tunay na makabuluhan ang iyong buhay sa area na yon kapag ka talagang nag-commit ka. Okay? So, let us commit ourselves, mga kapatid. Commitment to God is not partial. It's total. Amen? Commitment to God is not partial. It's total. Amen? As long as we have life and breath, we must do all for His glory with all our might. The grave ends our labor, but our works will follow us. Mga kapatid, maaaring tapos na tayo, pag tayo namatay, nasa libingan na tayo, pero yung alaala na ginawa natin ay susundan ng nasa likuran natin, ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating mga pamangkin, mga kapatid. Amen? Merong isang matanda, mga kapatid, na matanda na siya. At meron pa siyang natitirang budget sa kanyang buhay. At nagpagawa siya ng kwan, kasi nandun sila sa isang place na kung saan ay tatawid pa ng ilog. Mayaman po siya. Pero matanda na siya. Sabi niya, ang ginawa niya, mga kapatid, nagpatayo siya ng tulay. Siya mismo nagpatayo ng tulay. Okay? Sabi ng kabataan, sabi niya, Lolo, bakit pa kayo nagpapatayo niyan? Hindi niyo na naman yan madadaanan kasi matanda na kayo. Alam niyo, sabi ng lolo, ipinatayo ko ang tulay na ito hindi para sa akin, kundi para sa mga taong maiiwan ko. Mga kapatid, nakita niyo kung gaano ka-committed sa buhay yung lolo na yon? Ang pinaka-conclusion ng buhay natin sa lupang ito, gagawa tayo ng isang bridge, ng isang tulay, para tulayan, daanan ng mga sumusunod sa atin. Amen. Hindi tayo naging tunay na committed sa ating spiritual life kung wala tayong investment na ginawa. Amen. Dapat meron tayong commitment, mga kapatid, na gagawin. Hindi mo man maibigay ang lahat, pero contributor ka
Mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, sa plano ng Diyos, sa mission ng Diyos. Amen? Let us not grow weary, but stay committed to doing all the will of God with urgency, excellency, and faithfulness. Mga kapatid, yun po yung ating mission. Maging committed. Maging committed tayo. Kung ano man ang inilagay na opportunity ng Diyos sa atin, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating ministry sa Panginoon, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa estudyante, sa iyong pag-aaral, maging faithful ka, maging committed ka dyan. Hindi po masamang ikaw ay maglibang, pero tandaan mo ang iyong paglilibang ay paglilibang lang para ikaw ay mabalanse yung iyong buhay. Pero pag ginugol mo na lahat ng oras mo dyan, napabayaan mo na yung mga bagay na dapat mong gawin, wala na. Mga kapatid, I hope na meron po kayong natutunan ngayong umaga. And nabibless ako sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo ganun kadami, okay, dito sa ating fellowship. Pero mga kapatid, do your part. Amen? Do your part. Kung kasali ka dito sa page na ito, see to it na maging committed ka. Na lahat ng preaching maririnig mo. Hindi ka man makasabay sa ating live. See to it, pakikinggan mo yan, babalikan mo, maging committed ka dyan. Amen. Diyan, nilagay ka ng Panginoon dito eh. Pinayagan ng Diyos na maging part ka ng ministry na ito. Di maging part ka talaga. Amen. Huwag half-hearted. Dapat buo, mga kapatid, wholeheartedly, gawin mo yung best mo. Kagaya nito, mga kapatid, na pangalawang beses kong pumunta dito kina Sister Tess. Alam nyo, nung unang pagpunta ko rito, kitang-kita ko, mga kapatid, wala pang 2 oras kaming nag-fellowship that time. Nung unang punta ko rito, I believe Sister Tess is listening right now. If you remember, Sister Tess, nandun tayo sa labas, may tolda doon. Okay? Grabe. Grabe yung kanyang pagluluto, yung kanyang sakripisyo. Binigay niya talaga yung best niya para doon sa kakaunting oras na magpe-fellowship kami. Okay? Mga kapatid, give our best. Lahat ng mga champion sa lupang ito, sobrang haba ng rehearsal, sobrang haba ng training, pero ilang oras lang nila gagampanan. Sa mga athlete, ang haba, buwan, taon ang training. Tapos ilang minuto lang nagagawin yung performance. Pero tignan nyo, dahil committed sila sa kanilang calling, naging successful sila. May the Lord help us. At hindi lang yun, ang ating success ay success ng sumusunod sa atin. Let us make bridge today for the next generation. Amen.